Sa mga nagbabalak kumuha ng bahay, magsilbi pusa ng aral ang karanasan ng isa nating kababayan na nagpabot ng reklamo dito sa tapat na po. Tandaan po ninyo, karaniwang hindi po nare-refund ang naihulog kapag nagkaroon ng gusot bago mabayaran ng buo ang pabahay. Bukod sa pagpadala ng reklamo sa tapat na po Facebook page, humarap din sa kamera si alias Jimzel para mawarningan ang kapwa consumer bago sila magpasyang kumuha ng bahay. Si Man ang boyfriend ni Jimzel at nagpasa silang kumuha ng bahay sa Pro Friends. No salary needed daw, no proof of income needed. Yun yung market nila sa amin. Matapos mabayaran ang equity na mahigit 270,000 pesos, laking gulat ni Jimzel na hindi pala gumagana ang kanilang papeles dahil wala naman daw silang proof of income. Hinayaan kami ng hinayaang magbayad, mabuo yung total equity namin na yung 273,000 bago nila sa amin sinabi yung requirement ng bangko. Sa pagkadismaya, gusto sana ng refund ni Jimzel pero bawal ito. Tsatsaga kami, magkalayo. Ganun, no refund, parang binigay na lang namin yung pera. Sinadya ng tapat na po ang opisina ng Pro Friends pero walang gustong magpa-interview sa harap ng kamera. Sa pahayag ng kumpanya, napaliwanagan daw si alias Jimzel sa counseling pa lang na hindi pwede ang refund. Sa issue ng proof of income, inamin ng Pro Friends na sinabihan nila si Jimzel na hindi na kailangan pero posible pa rin itong hingin ng bangko kung hindi pumasa sa minimum credit requirements. Nangako ang Pro Friends na inaasikaso nila ang complainant. Pero nitong linggo lang, nag-file na rin ang formal na reklamo sa Housing and Land Use Regulatory Board si alias Jimzel. Paliwanag ng HLURB, kailangan palaging totoo at malinaw ang mga paliwanag sa buyer. Hindi pwede siyang mag-misrepresent. Kasi kung merong misrepresentation, then pwedeng ground yun to nullify or rescind the contract. At kapag napawalang visa ang kontrata, pwedeng makakuha ng refund ang kliyente. Ito kasi ang problema. Kadalasan, sa kagustuhan makainganyo at makakuha ng maraming kliyente, lahat na lang pinapangako ng isang realty firm o ahente. Ano po? Kesyo pwedeng wala nang ganito, wala nang ganyan, para lang kumagat ang consumer. Mali po yun. Maging tapat na po tayo. Huwag nating paasahin o hayaang magbayad ng buwan ng amortization. Tapos sa dulo pala, may kulang pang requirement na hindi naman makukumply ng buyer. Sa susunod na linggo po, aalamin natin ang mga tips para makasigurong lehitimo at walang kasabit-sabit ang kukuning housing unit. Sa mga consumer na nais magpadala ng reklamo, mag-post po o mag-message lang sa aming Facebook page. Masarap at talaga namang babalik-balikan mo itong Loming Batangas.